nireveal din ng Panginoon sa akin kasi napakarami pong topic sa Bible na pwede po nating ipangaral. Pero ito yung nireveal sa akin ng Panginoon noon pa. Pero ngayon nga naisip ko, parang patapos na po ang taon, no? Patapos na po ang taon, papasok na yung bago. So ano kaya yung gusto ng Panginoon na ipahayag dito sa likod ng pulpito? Labas po natin yung title po natin ngayong araw. Hope. Hope. Napakadaling intindihin. Yung isang salita at 4 na letra na yan, nangungusap na. Hope. Hope. Ang key verse po natin ngayon, makikita po natin sa Psalm 42 verse 5. Ito po. Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Amen. Amen. Meron nga po akong nabasa o nakita din po. Ang sabi doon, gaano daw katagal ang tao kayang mabuhay ng walang kain? Gaano daw katagal ang tao kayang mabuhay ng walang tubig? Gaano daw katagal ang tao kayang mabuhay ng walang hangin? Pero yung huling tanong, gaano katagal daw ang tao kayang mabuhay ng walang pag-asa? Gaano po kayang katagal kayang mabuhay ng tao na walang pag-asa? So dito po sa key verse natin, makikita natin dyan yung ating mga sarili po na parang may pagtatalo sa loob natin. Parang nagiging preacher tayo ng sarili natin sa loob. Yung may pakikipag-talo sa loob. May parang nakikipag-argue ka sa sarili mo. Parang sa loob magulo. Amen. Yun. Parang yung mga discouragement sa labas, yung nasa loob mo, magulo pa din. Ang dami mong nakikitang mali sa paligid, sa loob mo, magulo pa rin. So, paano ka mamag-asa sa ganong sitwasyon? So, yun yung gustong i-reveal ng Panginoon ngayon. Yun po. So, pag-aralan po natin muna, kasi yung hope sa worldly, iba sa biblical hope. Pag sinabing worldly hope, wishful thinking lang yan, parang uncertain ka, sana ganito, ganon-ganon pa tayo, oh. Tapos, sana all, sana, puro ganon sana. Yun po yung worldly, uncertain ka, hindi ka sigurado. Pero ano po yung pinagkaiba nun sa biblical hope? Pag sinabi po nating biblical hope, not only desires of something good in the future, but it expects it to happen. Yeah. Yun po ang ibig sabihin, kung sa worldly, uncertain ka, walang kasiguraduhan, pero pag biblical ang hope na meron tayo, sigurado tayo, ine-expect natin ang mangyayari po yun. Amen. Yun po yung pinagkaiba ng worldly at biblical. Paano rin po yan? Biblical hope, confident ka, mangyayari. Confident ka na mangyayari. Ipagkaiba pa natin ang faith at hope. Pag sinabi nating faith, naniniwala tayo sa Panginoon na kaya niyang gawin. Diba? Yan yung faith. Tulad dun sa Luke verse 1, chapter 1, verse 37, with God nothing is impossible. Naniniwala tayo na kaya ng Panginoon. Kaya naman talaga. With God nothing is impossible. Pero pag sinabing hope, you believe that God will do. Yes. Hindi mo lang alam na kayang gawin ng Panginoon, pero alam mong gagawin niya. Amen. Yun yung hope. Confident ka na gagawin ng Panginoon. Kaya nga dun sa James chapter 1 verse 6, no? Dun sinasabi na kapag nanghingi tayo sa Panginoon, ask in faith without wavering. Huwag tayong parang alon na kung saan tayo yung nagwe-waver, walang kasiguraduhan, wala pong pagpapala sa ganun. Kapag may hope po tayo, diretso yan. Kung ano yung gusto mo, kunin mo talaga. Ipanalangin mo sa Panginoon kasi confident ka na expected mo magagawin ng Panginoon yan. Yun po. So dun, tapos na po tayo dun sa hope. Pero syempre, dun pa lang yun, patikim pa lang yun. Paano natin yan? Paano po natin yan sa Bible? Paano natin yan kukunin sa nangyari sa mga events sa Bible? Basahin po natin yan sa Habakkuk. Alam po natin yung Habakkuk ay kasama siya sa Old Testament. At si Prophet Habakkuk ay minor prophet. Minor prophet siya. Tapos kapag sinabing prophet, messenger yan ng Panginoon, di ba? Parang ang mensahe galing sa Panginoon kay Habakkuk papunta sa tao. Pero si Habakkuk iba. Ang nangyari sa kanya, mula sa tao kay Habakkuk papunta sa Panginoon. Imbes na ang message mula sa Panginoon papunta sa tao, ang ginagawa niya Habakkuk, yung message ng tao, pinaparating niya sa Diyos.
So bakit daw ganon? Naging baliktad. Dapat ang propeta maghahayag ng mensahe ng Panginoon. Pero si Habakuk nung panahon niya, si Habakuk ang nagpapadala ng mensahe sa Panginoon. So bakit po naging ganon? Bakit kaya naging ganon? Bakit naging baliktad? Kasi hindi niya gusto yung nakikita niyang nangyayari sa paligid niya. Yung Judah kasi dati po, sobrang blessed sila, bine-bless ng Panginoon. Tapos nung time ni Habakuk, nandun sila sa lowest position nila. Nandun sila sa napakahirap nilang sitwasyon na nakikita nila lahat ng violence, injustice, pain, suffering. Yan yung panahon ni Habakuk. Yan yung nangyayari sa panahon ni Habakuk. So, yung Habakuk po na pangalan, ang ibig sabihin niyan to embrace. Nangyari kay Habakuk, gusto niya i-embrace na mabuti ang Panginoon. Gusto niyang maniwala, gusto kong maniwala mabuti ang Panginoon. Pero bakit ganito nakikita ko sa paligid? Paano ako maniniwala sa Panginoon kung ganito nakikita ko sa paligid? Puro masama, puro evil yung nakikita ko. Paano naging mabuti ang Panginoon kung ganon? Diba? So, ito po, basahin po natin sa Habakuk chapter 1 verse 1. Ang hula na nakita ni Habakuk na propeta. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas. Chapter 1 verse 1 to 4 na po, idiretso natin. Hindi ka magliligtas. Bakit pinagpapakitaan mo ko ng kasamaan at iyong pinagmamasdan ang kasamaan? Sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko, at may pakikipagalit at pagtatalong bumabangon. Kaya't ang kautusan ay natitigil, at ang karunungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid. Kaya't ang kahatulan ay lumalabas na liko. So, ano pong naging problema ni Habakuk sa Panginoon noon? Parang naramdaman ni Habakuk, parang walang pakialam ang Panginoon. God doesn't seem to care. Bakit ang gulo-gulo? Bakit ang gulo-gulo? Bakit parang walang pakialam sa akin? Parang katulad din sa atin. Yung nakikita mo ang kapatid mo na napakaganda ng nangyayari sa buhay niya. Tapos sa'yo, walang magandang nangyari. May tatanong mo talaga sa Panginoon eh. Bakit? Parang wala kang pakialam sa akin, Lord. Bakit ganun? So, yun yung isang naging problema niya. So, ano pa yung sumunod? God is not doing much when He could. Ibig sabihin, kaya namang gawin ng Panginoon, ba't hindi niya ginagawa? Bakit? Bakit ganun? So, ang daming pagtatalo sa loob ni Habakuk. May isa, yung pangatlo naman, what is God doing doesn't seem fair. Bakit parang hindi patas? Lord, bakit ganun? Diba? Parang wala kang pakialam sa akin. Ba't parang pwede mo namang gawin, bakit hindi mo ginagawa? Bakit parang hindi patas yung nangyayari? Yan lahat yung nasa loob ni Habakuk nung panahon na yon. Sa kasalukuyang panahon, sigurado ako na lahat kayo naitanong din yan sa Panginoon. Madami tayong katanungan sa Panginoon, pero naisip ba natin, tama bang questionin natin ang Panginoon? Is it really okay to question God sa ginagawa niya? Ganun po. Kasi may mga panahon na nandun tayo sa peak ng buhay natin, tapos bigla kang sasadsad sa pinakabagsak na bagsak. Diyan mo makikita yung pagkakaiba eh. Sabi doon, that the way to true intimacy with God is not to live in the mountaintop experience. Yes. But it's to get to know His faithfulness in the valley. Yes. Ito po, basahin po natin sa sa Psalm chapter 23 verse 4. Para lalo nating maintindihan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin at iyong pamalo at iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen. Posible kaya mga kapatid na dumadaan tayo dyan sa mga sitwasyon na yan, para lalo natin makita kung gano'ng ka-faithful ang Panginoon sa buhay natin. Inaalaw kaya yan ng Panginoon para makita natin kung gano'n siyang kabuti talaga sa atin. Yun po ang mga tanong. Kaya maganda yan na may nire-reveal ang Panginoon sa mga isip natin tsaka sa mga puso natin, kasi kayo lang po din ang makakasagot niyan. Hindi ko po yan masasagot, ang Panginoon din po ang sasagot niyan. So, yun po yung mga tanong ni Habakuk. Ano naman yung naging response? Ano naman yung naging sagot ng Panginoon sa panahon na yun? Basahin po natin sa Habakuk chapter 1 verse 5. Nangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa
at tumingin kayo at mamangha. Kayo ng kagila-gilala sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan. Bagaman saysayin na sa inyo, sapagkat narito aking itinitindig ang Kaldeo, yaong makapangingilabot at marahas na bansa, na lumalakad sa kaluwangan ng lupa, upang mag-ari ng mga tahanang dako na hindi kanila. So dito, ito ang naging response ng Panginoon. Alam ng Panginoon na tayo dumadaan sa mga sitwasyon na yan, sa mga mahihirap na sitwasyon. Dito nga sa verse 6, nakita nyo, gagamitin pa nga daw niya ang Kaldeo. Dati kasi yung Judah, at Kaldeo, mas kilala natin siya sa Babylon. Ayun yung Babylonians. Ang Judah nun, makasalanan. Ang Babylon, mas mahigpit pa, mas makasalanan pa. Ang ginagawa nun, makikita nyo sa verse 6, ginamit pa ng Panginoon yung kalaban nila, pinapalakas pa ng Panginoon yung kalaban nila para to bring justice. Naunawaan niyo po ba? Ang Judah nun, makasalanan. Pero ang Kaldeo, mas makasalanan. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, gagamitin niya pa yung Kaldeo para mag-bring ng justice sa Judah. Para yung mga kasalanan nila maituwid. Diba? Pwede pala yun, mga kapatid, na yung kalaban mo pala, gagamitin ng Panginoon para ituwid ka. Yes. Parang mas makasalanan ang ang Kaldeo, ang Babylons. Tinatrato nila ang tao parang hayop. Ganon sila. Pero tignan nyo, gagamitin pa daw yan ng Panginoon para ituwid ka. Yung pinakamatindi mong kalaban, gagamitin talaga ng Panginoon para ituwid ka. Basahin po natin sa Habakkuk chapter 1 verse 12 to 13. Diba ikaw ay mula sa walang hanggan, O Panginoon kong Diyos, aking banal, kami ay hindi nangamamatay. O Panginoon, iyong itinakda siya ukol sa kahatulan, at ikaw, O malaking bato, ay iyong itinatag siya na pinakasaway. Ikaw na may mga matang malinis, kaysa tumingin ng kasawalian ay hindi ka makakatingin sa kasamaan. Bakit mo minamasdan ang nagsisigawan ng paglililo? At tumatahimik ka pagka sinasakmal ng masama ang tao na lalong matuwid kaysa sa kanya. Doon natin makikita na bakit ginagamit ng Panginoon yung mas masama pa kaysa sa atin para ituwid tayo. Pwede po pala yung mangyari. Opo. Ito po ang naisabihin dito. Ang Panginoon naiintindihan niya yung mga pinagdadaan nating problema, yung mga sakit at kirot sa atin, yung mga suffering natin, alam niya ng Panginoon. At ang Panginoon, wini-welcome niya yung mga question natin sa Kanya. Mas gusto niya nga yun. Na tayo ay, kahit tayo ay punong-puno ng sakit, punong-puno ng galit, ay tumatawag pa rin tayo sa Kanya. Mas gusto niya yan, kaysa tayo ay masiseparate sa Kanya. Yung tayo ay lalayo. Ayaw ng Panginoon na tayo ay malayo sa Kanya. Kahit tayo sakit na kirot na talaga sa loob natin, tumawag pa rin tayo sa Kanya. Okay? Kasi ang isang question pa dyan, what if it takes real pain to experience God? Paano kaya kung kailangan talaga nating dumaan sa totoong sakit para ma-experience natin ang Panginoon at para makita natin kung gaano overflowing ang pag-asa na binibigay ng Panginoon sa ating buhay? Yun po. Diyan ko nga po na yung song na Blessing. Doon po sa kanta na yun, sabi doon, because what if your blessings comes through raindrops? Paano daw kung ang blessing mo ay parang patak lang ng ulan? Yung sa kabila, buhos na buhos, parang hindi na punong-puno na. Tapos yung sa'yo, parang patak lang ng ulan, parang laway lang. Bakit ganun? Tapos sabi lang, what if your healing comes through tears? Paano pala kung yung sa pagluha natin, doon magsisimula yung tunay na paghihilom ng mga sugat sa loob? Yun po. Tapos what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're here? Paano kaya kung yung mga gabing hindi ka makatulog ng maayos, yun pala yung senyales na paparating na ang Panginoon sa'yo? Na malapit na siya sa'yo. Amen. Tapos ang ano pa nun, what if trials in this life are your mercies in disguise? Hindi kaya, mga kapatid, yung trials na yan ay actually blessing ng Panginoon sa atin. Amen. Para lalo siyang makilala. Yes. Yun po. So tayo, let your will be done talaga ang ating sa Panginoon.
So, ayun po. Oh, conclusion na po. Conclusion na. Oh, conclusion na. Sa bitin ba? Sa John 13, John chapter 16, verse 33 po. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. So, yung ang pag-asa natin nasa Panginoon talaga. Kasi siya, nadaig niya na ang sanlibutan. Ang buhay talaga mahirap. Amen. Totoo naman talaga, napakahirap. Parang hindi yan happy-happy lang bukas pagising mo tapos na problema mo. Bukas pagising mo may trabaho na ako. Parang hindi po ganon. Talagang napakahirap ng buhay. Kaya nga ito yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. Kaya wag po tayong mawalan po ng pag-asa. Kung punong-puno ng pagtatalo sa loob natin, panghawakan po natin tong John 16:33. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. At ang isa pa po, sa Romans chapter 15 verse 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, salubungin po natin yung bagong taon po, na may pag-asa mula sa Panginoon. Kasi dati tayo ang pag-asa natin binibigay natin sa tao. Umaasa tayo sa asawa, umaasa sa nanay, tatay, umaasa sa mga kapatid. Bakit hindi natin ibigay yung pag-asa sa Panginoon? Diba? Yan talaga. Put your hope in God talaga. Praise Him, my Savior, my God. Meron din nga akong isang tungkol dito sa ating key verse na Psalm 40, yung sa Psalm 4, chapter 42 verse 5. Sabi doon, we rejoice in the hope of glory of God. We glory in tribulations. Ibig sabihin, kahit tayo ay nagsasuffer, parang pa rin natin, we honor God. Kahit tayo ay nagsasuffer, praise our God, honor our God. Because tribulation produces perseverance. Lalo kang tumitibay, lalo kang nagtsatsaga. At ang perseverance nagpo-produce ng character, nababago ang character mo. Parang nagre-renew din. Kasi pinapatatag ka ng Panginoon eh. Tapos ang character, it produces hope. Ang hope talaga, ang hope ang naging spark sa faith. Parang yan yung spark ng faith. So yun po ang gustong ipahayag ng Panginoon. Maikling-maikli lang po ito. Kasi gusto ng Panginoon bago matapos ang taon na to at sasalubong tayo sa bagong taon, mapuno po tayo ng pag-asa. Amen. Siyempre, yun po talaga pag-asa. Hindi niya muna inano yung mga kasalanan natin, pangangalun niya, pagkaano, ganon po. Yung po ngayon, ang gusto ng Panginoon, mamag-asa tayo sa Panginoon. Amen. Mamag-asa talaga tayo sa Panginoon. Opo. Tapos, ayun, maging mabuting mga Kristiyano sa susunod na taon. Sa susunod na BS. Maging mabuti tayo. So, yun lang po. Doon na po natatapos yung aking Bible study. Maikling lang po yun, pero talagang swak na swak para sa panahon na lang.